Hindi ko man lang nakilala ang aking ina simula noong iniwan niya ako. Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo akong bigyan ng buhay at kasagutan ang mensahe ng ating kapamilya na si Ma'am Angeline from Pangasinan. At narito po ang kanyang mensahe. Kuya Ting, magandang hapon po. Simula po kasi ng pagkabata ko, hindi ko po nakilala ang aking ina. Ni nasilayan man lang po. Kaya naguguluhan po ako ngayon kung hahanapin ko pa ba o ang aking ina o hindi na dahil iniwan lang ako noon kung saan-saan. Mula noon hanggang ngayon, pakiramdam ko wala na po siyang balak kilalanin ako bilang anak niya. Ako po si Angelina de Guzman, season 32 years old from Pangasinan at nakatira na po ngayon sa Maynila. Ma'am Angie, magandang hapon po. Maraming salamat sa mensahe at tiwala habang kachat kita kahapon, ma'am. Kung maalala nyo po, gusto kita bigyan ng ibang pangalan para na rin po sana sa privacy nyo po. At bigla ko pong naalala na kailangan ko palang gamitin ang totoo mong pangalan, baka sakali po na mapanood ito ng nanay mo. Unahin natin, ma'am, yung sinabi mong hindi mo nakita o nakilala ang nanay mo simula nung ikay iniwan niya. Salitang pangungulila sa isang ina na nagpapakita na hanggang ngayon pangarap mo pa rin na balang araw sana makita mo pa din siya. Nakakalungkot mang isipin, ma'am, na halos 3 dekada na ang nakalipas hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpaparamdam sa'yo. At may pagkakataon na nawawalan ka na ng pag-asa kung hahanapin mo pa ba siya o hindi na dahil pakiramdam mo sa haba-haba ng panahon na nakalipas hindi man lang siya gumawa ng paraan para makita ka niya. Hindi man natin alam kung ano ang dahilan bakit iniwan ka niya. Posibleng sa panahon na yun lang ang nakita niyang tanging paraan para may pagpatuloy niya ang buhay niya. Siguro nakakatiyak siya na sa lugar kung saan kanya iniwan at alam niya na hindi ka pababayaan sa lugar na yon. Ma'am Angie, sabihin man natin na mali ang ginawa ng nanay mo sa panahon na yon, ang pag-iwan sa iyo, pero naniniwala ako na may kwento sa likod ng lahat ng pangyayari na yon kung bakit niya ginawa na iwanan ka. Pinatunayan ng nanay mo na hindi siya nagkakamali kung saan kanya iniwan. Patunay niyan ay ang katayuan mo ngayon. Wala ka ngayon sa katayuan mo kung hindi yun ginawa ng mama mo. Masakit, oo, lumaki na walang nanay. Pero magpasalamat ka pa rin sa kanya dahil kahit 100 bisis siya magkakamali, nanay mo pa rin siya. Utang mo pa rin ang buhay mo sa kanya. Lahat tayo ay utang natin ang buhay natin sa nanay natin. Kaya ang payo ko sa iyo, ma'am, huwag kang susuko. Kung may paraan ka na hanapin pa siya, gawin mo habang pwede mo pa siyang makita. Hindi ako naniniwala na kinalimutan ka niya sa 9 na buwan na daladala ka niya sa sinapupunan hanggang iluwal ka. Naniniwala ako na hindi niya ito makakalimutan. Maring may ibang pamilya na siya ngayon o may mga kapatid ka na. Pero masisigurado ko sa iyong isa ka sa laman sa puso at isipan niya. Sa tingin ko, tinitiis lang niya na hanggang ngayon hindi ka niya hinahanap dahil posibleng nahihiya siya sa pag-iwan niya sa iyo. Pero hindi ibig sabihin na nakalimutan ka na niya. Kaya kung hindi ito nagawa ng nanay mo na ikaw ay hanapin, sa tingin ko ikaw na ang gagawa nito para mahanap mo siya kung sa tingin mong buhay pa ang nanay mo ngayon. Kaya kung may pagkakataon ka, kumilos ka na, hanapin mo siya at humingi ka ng pasalamat sa kanya. Isang bagay na magpapagaan sa loob mo ay kalimutan mo na ang mga masasakit na nakalipas. Hindi na pwedeng maibalik ito. At kailangan mong tanggapin ang guhit ng iyong kapalaran. At sa nakita ko naman ngayon, masaya ka naman kasama ang iyong pamilya. At ang mga nangyayari sa nakalipas mo ay magiging kwento na lang yan sa hinaharap. Sana makatulong itong payo ko para mas mapagaan ang loob mo. Maraming salamat, ma'am, sa tiwala at mag-ingat ka po palagi. Paalam.